Phil, National Auxiliary Chaplaincy of the Philippines. At doon po tayo nakapasok sa ating PNP ministry. At salamat po sa Panginoon na ginamit po yun na stepping stone. And it so happened na Bible Baptist din, no? So there was a time na speaker po siya, pre-pandemic pa, dito po sa aming anniversary sa 4th floor po ng KCC, siya yung kinuhang speaker ni Pastor Badayos, which is our regional director that time. And after that, nag-fellowship kami, okay, visit kami dito sa church, mga 2018, 2017 siguro. And then, dala ko po sila doon sa Lantaw, Marbel. And it was the first time na nakabisit sa Lantaw, Marbel, nakita niya ang buong Marbel. Okay, so, itong ating speaker, used to be a pastor, Davao City ba? Pastor? Davao City, part of Davao City. But nag-resign po siya sa kanyang church. Gusto niya po yung another challenge naman. In other words, nag-start siya ngayon ng pioneering work. I-give up niya yung work doon sa Davao City. Ngayon, nag-start po siya. So, back to zero po siya ngayon, mga kapatid, as a mission. At ang kanyang lugar po is Santa Cruz, Davao del Sur. Tama ba ba ito? Santa Cruz, part of Santa Cruz, Davao del Sur. So, tama-tama mga kapatid, it's our mission month, no? First Sunday natin, and I told him, Pastor, challenge natin is about mission. And tulungan natin, God willing, mga kapatid, in whatever capacity that we have this morning, no, maka-partner tayo, makatulong tayo. Kahit paano sa gawain po sa Santa Cruz po, Davao del Sur. So siguro siya na lang ang magsabi, ating speaker, bakit nagkaroon siya ng another challenge na i-give up yung work niya, established na sa Davao City. At ngayon ay nag-start naman sila, nag-rent lang sila ng bahay for their meeting place. Hindi po biro pag mag-start ng pioneering. Talagang lahat, tao lahat, zero ka. Okay, mag-rent ka, halos wala pa. And that is why it's a blessing na ma-challenge tayo this morning. Okay? So, dumating po ito kahapon mga kapatid. So, I would like to introduce to you our speaker this morning. Okay, missionary na po ito, missionary to Santa Cruz. Okay, missionary and pastor, Pastor Arnolfo, okay, Paculio. Pastor, please come and challenge us today with the Word of God. Amen. Amen. Praise the Lord. Okay, good morning. Wala po, ano man, magbisaya ko, okay lang. Because we have dialects that could, medyo labi na lang mga, halo-halo na lang na ako, no? Halo-halo. Salamat sa inyong gwapo nga pastor. No, kay ma'am sa accommodation. Actually, wala ko nag-expect na magwali ko. Sabi ko sa kanya, friend, can you help me? I'm starting a new work now, by now. Sabi niya, di pwede, di ka mag-ani. Ikaw, paitaan niyo, no? Kaya di, wala man ko mabiyaan dito kay nag-start yung ko, no? This is my third church actually na ako, dalagon ang Ginoo. So, ambot nga nung sige ra kog sugod. So, na ako sa Davao City, nag-una ko diha 1996 sa Davao City. For 6 years na andun ako, tapos napasa kay Pastor Gaspel, hindi nyo kilala siguro. By then, after that, nag-start ako 2021. Then, pag-pandemic, nakita ko, sabi ko, I must not be imprisoned by these four corners, sabi ko. Church ba, gusto na ako kasi, di nyo na itanong, 3 na po ang aking citizenship, actually. Hindi po Amerikano, kundi una, being a Filipino, secondly is yung pagiging Christian ko, no? And thirdly, yung aking 20% na. Kamu na'y bahala mag-unsa ana, no? So, pagsakay na akong bus gahapon ko, 20%. Di man 20%, gamay lang man. But at least privilege ng mga senior citizen, no? Salamat. Sabi ko, friend, yung siya pila kami sahe.
Siya duha. So, salamat ko sa Ginoo. God is good na naapoy isa ka pastor nga bisita ko da be pwede kayo. Pero hindi niya alam na ako diri. Sabi ko, ikaw mag Sunday school ha? Ikaw di ay. Basta ikaw maghatag Sunday school. Ikaw maghatag hantod sa tibok hapon. Will you do that? Sabi niya, it is my privilege. Sabi ko, okay, salamat. Ngayon na alam na naaday ko diri, no? So, pag-abot na ko diri, actually this is my second time. I was so blessed by that time. Naging regional director din ako yung nasabi ni Pastor na kuan. Grupo, no? 4Ps, na abuton, soul winning. Pagkatapos, naging speaker ako doon sa TCC, no? TCC. Nila anniversary ng dito na region sa Nakpil. Tapos nakita mi sa inyong amigo, akong amigo na pastor. Actually, ang amigo yun ako ang iyang magulang. Katong mas gwapo ata sa'yo o mas gwapo siya, no? Katong naa sa ginto. Pag-abot na ako diri, gidala ko niya dito sa ibabaw, taas. This is marble. Ambot, marble ba o coronadal? Amo na, no? So, tanaw ko, grabe ka dako-dako ang coronadal. Dako-dako niya. Pag anhin mo diri, blessed na ako noon, nakita ko yung church ninyo. Pagkatapos, kagabi nang pumasok dito, ganyan, natulog, niya pakita ni pastor dito sa taas. Wow! How much more pag umpisa, no? Nag-umpisa, wow, again. Pero alam nyo, this is to encourage more sa inyo. Hindi lang ako na-bless sa inyong number, but na-bless ako how there's a welcome, you are smiling, you are happy people na, this is a church. Buhay siya. Hindi man ang church na walang problema. No? Problem solving nga ang ministry. No? Gamay na lang, mag 30 years na ako sa ministry. Malay ko lang, 2 years siguro, 30 na ako. Pero by then, sabihin ko, bata pagyod ko sa ministry ka nagsugod naman po dugono. Dili basta-basta, dili sayon, maski mao pa lang pag-umpisa, andun ang problema talaga. Sabi ko, wow, ako siguro ang problema or but there's an enemy. We have a common enemy. No? Hindi lang one man, one mind, one message, mission, one common enemy tayo. Si Pastor, hindi po nating enemy. Kahit si Ma'am, blessing sila sa ato ang mga pastor. Amen? Blessing ng God. Gift nga siya, sabi doon sa Ephesians. No? Gasa siya sa Ginoo, regalo. So, sabi sa kalibutan, to refuse an offer is an insult. Kaya, dapat i-accept nyo sa inyong puso, pati na ang mga kahinaan, pati mga butang-butang kay pastor, dahil gift siya sa Diyos para sa inyo. Hindi lang sa inyo ng mga magulang, kundi pati sa inyong mga kabataan. As the years go by, ang journey, ang flight ng church na ito, no? Kung unsa man, naagyod mo sa luyo ni pastor. Kaya ang iyang problema, akala natin, dito lang sa pulpit. But sabi doon sa book of Hebrews, that they may give account for the watch for your souls. Pag isabi natin na soul, hindi lang ikaw na magsimba, magpungko. Di ba? PPP, anak mo na ginaiwan. Kundi pag sabi natin na soul, andun yung psychological, emotional, tapos the will na mag-drive sa inyo para magiging magamit mo sa Ginoo. Kaya nag-involve siya, hindi lang sa physical na mga tao, kundi sa kabuuan sa inyo na madalan niya kayo doon sa gusto ng Diyos. Hindi na gusto niya. The will of God. Tapos, kamo gani na mga ginikanan, magka-problema gani mo sa inyong mga anak, how much more sa iya nga mas dagan. Tapos, naapa siya problema personal, tao din siya. Kaya lang, maski unsa pa man,
Salamatan nato that we have this ministry. Salamatan nato sa Ginoo. And today, I hope na magiging blessing din ako sa inyo. No? Salamat sa Ginoo. So, I have 2 sons and 1 daughter. Yung magulang nila, yung panganay, ang nag-asawa, siya, si Ruben, siya ang nabilin sa church. No? Akong umagad, son-in-law. Tapos, naging kuhan siya for 3 times siguro. Manager ng kuhan. Maayos siya. Actually, nag-graduate nga niya with flying colors. Sa high school siya, or elementary and high school, valedictorian siya. Tapos, manager siya sa 3 kuhan. So, nakita na ako na ako mahayan ko nga mahawa ko sa church, hindi man pud ako ministry kasi yan nagipiyal sa Ginoo sa ako, sa Ginoo man pud na siya, dili man ako. Pero gibilin ako sa tao nga magnod ko nga kampante ang akong heart. Kasi sabi nga ni King Solomon, vanity of vanities daw, na ang imong haguan iibilin nimo sa tao nga wa ka kabalo kung unsaon niya. Yaman ang buhi pa, ibili na nimo para makita nimo. Makasabaan pa nimo kay son-in-law God, no? So, gibiyaan sila ng 3 anak. I do not know, hindi man mga Amerikano, pero hindi marunong magsalita ng Bisaya o unsa. Panay English. Amo ni naitabo ni mga English speaking na mga bata. Blessing ako siya sa ako. Kasi sabi nga sa Bible, kami na mga senior, ang blessing sa amo, blessing kayo ng mga anak, pero masigit na blessing ang mga bunga ng mga anak. Sabi yan sa Bible, no? Mga tawag ninyo sa amo ng mga lulog, lola, konsentidor. Siya. Pero actually, back subject namin yan na meron kami naging pagkukulang sa inyo, kaya pinupunan namin doon sa mga o ano lang, na man mahimo, kamo nga magtanaw, palangga day ko ni Apa, kay nga na, akong anak. So, salamatan ako sa Ginoo, no? So, ang ako ikaduha nga anak, actually, nag-graduate siya kay Pastor Nabli, tagal-tagal na din, 2 years ago. Tapos, kasi ang graduation niya, yung nag-graduatean niya, ay technical man, kaya nagpadayon siya sa Baptist Bible College doon for Bibles gihapon related, kaya lang may connection siya sa CHED. Kasi na-mi school dito sa Turil, ginapakita na ako sila nga hindi man school ang ato, kalagman, pero it could make for a pastor or sa church na magiging tool niya kung mayroong tinatawag na school ministry. No, nabiyaan kami ng yung dagan-dagan. So, last kahapon or the other day, Friday, na family day, no? Dagan. So nakahatag na pud og pulong sa Ginoo. Captive audience sila. So naa siya, sige may istorya. Nagsama sila yung pastor diyan sa Pulumulok, si Jedi Karay. Pero mas ahead siya. Tapos ang akong ikatulo, graduating na siya, 3rd year pa pala. Mathematician daw siya. Si Kaykay, ako na tao, ako gamay, siya taas. So, yan ang biyaya ng Diyos sa aking buhay. Wala ko'y, kung sa kuhan, pobring tao talaga ako, no? Mauraman yun ni, pobring alindahaw. Pero ako, contemplating, sabi ko, it is my family. Yung family, yung mga apo ko, yung mga kuhan na gihatag sa Ginoo sa ako, and then the privilege of serving the Lord. So today, I hope na magiging blessing ako sa inyo. Allow us to stand. Let us all stand, please. Sa 1 Chronicles chapter 4, verse 9 and 10. No? Atong basahon ni 1 Chronicles chapter 4. Na ba?
Kindly see amen kung naan na po. Okay, 9 and 10. Mahilunggom, mabisaya man, hiligay nun kung ano, sabay ta, tapos, ampo ta, pagkatapos basa. Okay, all together, we go. And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, because I have bare him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause, and that thine hand might be with me, and thou wouldest keep me from evil, that I may not grieve me. And God granted him that which he requested. No? So mag-ampo ta, Ginoo amahan Lord, salamat o dako nga pribileyo Ginoo nga magtungtong ni ining gi-bless ni mga simbahan Lord. Pray na ako, Pastor Leonard, together with Ma'am, ilang anak, ug kani nga mga katawhan Ginoo as the years go by, Ginoo, the plight of this church, Ginoo, more souls, power Ginoo, blessing para sa ila. Kaluy Ginoo, abuga ang kaaway Ginoo, ayaw itugot Ginoo Lord. Among giampo nga ikaw mag-bless man pud sa ako Ginoo, ang imong pulong ni ini nga kabuntagon na mga Holy Spirit na mag-work out bisan pa nga mga bisita nga mahimo sila nga ma-bless labi na mga katawhan nimo Lord. Kini akong giampo, gipangamuyo, pasalamatan, balik na ako sa imo Ginoo. Dungog himaya sa ngalan ni Hesukristo nga among Ginoo manluluwas. Amen. Maglingkod ta palihog, no? You have your theme sa month na ito ay, this is your theme, Pastor, no? One mind, message, and mission. One. No one. Sabi doon sa Psalm 133, blessed. The blessedness, no? Ng brethren to dwell together in unity. No? Na ang blessed yon. Tapos basahin mo sa last verse niyan, sabi niya, for therein the Lord, ginapanalangin sa Ginoo, life, the vibrant, kindly open ninyo, na ay butang sa unity na naasa sa 133. Na gusto nato ni ma-emphasize sa ato, kasi hindi ito kaya gawin ni pastor sa kanyang sarili. Hindi pwede yan. No? Hindi din papayag ang Panginoon na gawin namin na magiging one-man band kami, kundili, tibuok yun na. That is the ecclesia, the church. Sabi niya, behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Tapos sa verse 3 na ako, sabi niya, as the dew of Hermon, as the dew of that descended upon the mountains of Zion, likening ito, no? Semali, for there the Lord, sabi niya, for there the Lord commanded the blessing. Sa unity na yan, yung one na yan, that speaks of unity. Amen? Unity ng mga tao. For there the Lord commanded the blessing, pagkatapos, hindi lang blessing, but life forevermore. Merong mga simbahan na marami, but they are dead church. Hindi lang doctrinal, kundi sa relational. Away-away, wala na, dili na tinuod. Maayo na lang mag-smile. Kaya yung life diyan, yung buhay, buhi nga simbahan. That's what we need today. Amen ba? Amen. Oh, blessing. Blessing sa Ginoo. Ipangayo na ako dito kay Brad sa Sunday School teacher ninyo. Financial freedom. Yung gusto ko ito. Mangayo ko niya ni. Usat sa mga butang. So, unity in your mind, in your message, no? Hindi lang sa dito, but it should be in consonance with sa lahat ng mga kasimbahan na our fellowshipping churches. Hindi man talaga tayo magkakapareho. We have minor. Meron talagang pagkakaiba. At hindi pwede na pare-pareha tayo kasi hindi ito factory. Church ito. Diversity of administration and operations. Iba-iba. Hindi pwede na. Inganin mo sa amo kay pero ang ato duha katong mga major doctrines related sa atong pagtuo sa Dios kinsa siya
no? Related sa salvation, mga major na yan. Kaya lang tayo hindi nagkakawan na yan dahil sa mga minors na yan. We are majoring on minors. Kaya away-away na. Pero isa sa mga butang na dapat po nato sabton mao ang doctrine of separation. Makita din natin, no? Ako po salamat ko, patuntong ko din ni Pastor sa Leonard niya na siya trust sa ako. No, unsa ka isulti ani basig unsa kay doktrina ipakaon ani basig maimpatso niya kung mga tao diri. Message and mission. Doon tayo sa mission na yan ang ating mensahe. Amen ba? Okay. So, kung tanawin mo sa Bible, titingnan mo sa Bible, si Jabez, wala kayo makita sa kanya. Unlike with other people, ng mga medyo kilala, Solomon, dali na mo, si Moses, pero sabi mo si Jabez, wala kayo makita. Kaya lang, ang verse 9 natin, sabi dito, Jabez was more honorable than his brethren. Ang brethren nito, hindi lang sa pamilya, hindi lang, by context ito, it is the sons of Judah, and verse 1, kundi sa mga tao doon. Naangat siya ba? Unsa kaya siya? Ano nga, hindi, may kotse ba yan? May bahay ba yan? May pera ba yan? May financial freedom ba na siya? Naanay mga, saan ang ginatawag niya? So, unsa na siya? Hindi mo alam. Unknown nga. Kaya hindi siya sikat. Kaya lang, unknown but honorable. The honorable, unknown. Hello, amen? At pakatandaan po na yung honorable na ito inspired word of God ating ibasa dito, hindi po ito gisulat ni Jabez or somebody na chronicler dito, sinong scribe ito, it was God-given words na ating ginabasa. Kaya ang naghahatag sa iya ng honor ay hindi mga tao, but God Himself. Amen? Unsahay, sikat ka, maayo, pero hindi ka honorable sa God. Mas pipiliin ko maging honorable ako sa God kaysa tao. Kasi sa tao, i-approve ka niya, tapos mayroong isang professor nga, sabi niya, tomorrow we will have exam. Pag exam nila, tapos sulod niya, grabe kung ano mga bata, yung mga estudyante niya, college kasi yun, professor siya. By tomorrow, doon na mga bata, nakita nila yung mga estudyante na sa kailang mga lingkuran na nila, upuan, na doon yung mga naka-bond paper or yung questionnaire na naka dito. Isa lang, one piece of questionnaire lang. Sabi, okay, antay kayo, sabay-sabay tayo, i-open nyo. Sabi niya, okay, at the count of 3, i-open nyo. 1, 2, 3. Pag-count nila, nagtaka yung mga bata, yung mga estudyante, kasi it is an empty paper. Wala yung mga questions doon. Kaya lang, at the middle of it, andun yung dot. Sabi ng professor, this is an essay. Hindi ito fill in the blanks. Ito ay kung ano makita nyo dyan, explain nyo, i-elaborate nyo, kung unsa dito nyo makita. Pagkatapos nun, takaditsure and straight, nahatag na tanan, gibasa niya, sabi ng giving the verdict, sabi niya, lahat kayo, ang sinabi nyo, and you emphasize and giving more explanation dito sa that na ito. But nobody tells or explain about the white paper. Humanly speaking, ingala ta, ingsoon. Sikat ka sa tao, isa lang nimo kamali, kadto ng imong mali, wala na niya makita ang imong kaayo. Pero salamatan nato nga dili ingala atong God. Amen? Ingon sa Hebrews chapter 6, no? Nga God is not unrighteous to forget our labor of love. Hindi niya makalimutan. Hindi man makalimot ang Ginoo. Perfect nga ang God ng kanyang mind. No? Kaya lang, salamatan nato,
na ang promotion hindi sa tao na ating kailangan. Sabi nga doon sa 2 Corinthians, it is not he that commended himself that is approved, but whom the Lord commended. Sabi sa Psalm 75, 5 and 6, sabi niya, he put it down one and set it up another. For promotion cometh neither from the west or south, kundi kulang doon isa, north. Meron tayong kanta, in the side of the north, the city of the great King. Kaya ang promotion na ating inaantay ay dapat naa sa sa Ginoo nga atong ginasimba. Kasi sabi ng Bible, when man's way please the Lord. Wow! Ayaw na lang paghulat niya, o himuon ni mga magiging men pleaser tayo, pahimutan na lang yun ang Diyos. Unknown but honorable. Pero paunsa. Sabi ko nga, halos 2 verses lang, no? Nakrack ng aking kwan. Hindi na ako makabasa nito. Senior citizen pa naman. Sige lang. Si Jabez, kung inyong tanawon, no? Ingon sa diri, pilitin ko ito. No? Dulo na ako. And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez, saying, because I bear him with or in sorrow. Basik na ikaw, habi, kaedad ba, saliyog ba, saan taman ni? Kaning EO. Ani. Salamat. Ingon siya, called because I bear him in sorrow. The word sorrow, ang otsib na yan, hindi man ako Greek, Hebrew, kaya lang allow me to emphasize, ang otsib na Hebrew is pain. Sakit. Ug ang sakit, iyang mama. Siguro, unsa ka ni nga bata si Jabez. No? Because I bear him with sorrow. Usa sa mga bagay na dapat nato makita sa Bible, sa magtunta sa Bible, nagiging incomplete po ang Bible pag hindi natin nakita si Jesus Christ. Hindi nato makita. But hindi natin makita, when we say and speak of Christ, dapat natin makita the person of Christ, yung God and man. God man, si Christ. Secondly is the works of Christ. Trabaho niya, past, present, future. Yung hindi pa siya naging man, that's past. Yung sabi natin na present niya, yung immediate na doon siya. And then sa atin ngayon, na ginagawa. Kasi, it is God which worketh in us, both to will and to do His good pleasure. Tama ba? Tapos sabi nga sa Philippians 1:6, na siya na nag-umpisa sa atin, will continue it until walay iwanan. I will never leave thee nor forsake thee. Pero usa sa mga mention sa Jesus kay Bible, sa Bible, doon sa book of Isaiah 53, kindly, para makita ninyo ang akong drive, no? Hindi man ako magtaas masyado, kaya akong gianhi, dili man walig yun, ako, hindi mo makalimot, mabutang takot sa inyong mission program. Pa-assure ko talaga yan sa inyong pastor bago ako mag-uwi. Balag di ko niya pakaunon. Ay, tao, ay, sige na. Dalawan ninyo ang verse 3. Iyon lang po lang sa Ginoo. He is despised and rejected of men, a man of sorrows, unacquainted with grief. Ang yung kinabuhi ba? Grief. This is pain. Kasakit. Kaya atong tanawon diha, magiging kumpleto tayo pag makita natin sa si Jabez o si Jesus sa life ni Jabez. Pero secondly, makita po nato ang atong kinabuhi sa kinabuhi ni Jabez. Kay para man ni sa ato, no? Learning man ang purpose ng Bible. Whatsoever things were written aforetime, were written for our learning. 15:4. Then, hindi lang learning, that the true comfort na binibigyan ng scriptures, we might have hope paglaom. Tama ba? So, balik tayo dito kay Jabez, sa atong ibasa, sabi niya, because I bear him with sorrow. And verse 10, sabi niya, and Jabez called on the God of
Israel. Mga brethren, sa panahong ito at sa sa ila, daghan ang mga Diyos. Daghan. Kaya lang, di specific talaga dito, yun siya, and Jabez called and the God of Israel. Bakit tayo magiging honorable sa mata ng Diyos? Hindi man dahil tayo baptist. But foremost, because of our relationship with the Lord. It is our salvation. Kaya nagiging, kano bang bililhon tayo kung sa Bisaya pa? Nagkakaroon tayo ng worth, value sa ato. Actually, ang month na ito ay mission emphasis. Isn't it, Pastor? So what is emphasis? What is emphasis? The word emphasis is giving value, giving importance sa bagay na yan. And what is that something? Sa ato, giving importance, giving value, sa butang, gibutang sa ato sa Ginoo. This is our ministry. Yung nailhan nato ang Diyos. We must give great importance on it. Tama? Yung at hindi lang yung relationship natin, kundi ang atong gawain. Kani nga trabaho. Dili ito si kanto natin or whatsoever. This is the foremost. Kabaluman tayo na Matthew 6:33. But seek ye first. Sa priority na yan, number 1 ang God. Tama ba? Kaya nagtawag siya. Makita natin siya. Hindi man natin makita kasi 2 verses lang talaga si Jabez. 9 and 10 lang sa book. But makita nato nga usa sa katao nga mainampuon sa Dios. Unsay we do it by ourselves, nakalimutan na natin na reaching and attaining that power, hindi na, sabi niya, not by might nor by power, but we attain that victory in this, coming on that altar and kneeling in this altar. Hello, amen? What I'm trying to say, ipataas mo yung dalawang kamay. That is a gesture of surrendering unto the Lord and obeisance. Pikuon na to atong tuhod. By then, we will have that victory. Salamatan na to. Nagatubag ang Ginoo sa pag-ampo. O thou that hearest prayer. Pero dili na to ang atong pag-ampo, kung giving importance. Sabi, Lord, ang among mission, iampo na ako ni. Diling lang siko, ang akong, ko, ingani Ginoo. Mas mauna ang Ginoo. Mas mauna nato makita ang iyang trabaho. Gusto na ako makita nyo, isa pa yun niya, na ako'y gusto. Ato lang padayon nun sa Nikadiot. Ingon siya, tanawan ninyo, hindi lang siya nagtawag sa Ginoo, called to the God, kundi man of prayer, kundi ingon siya. Where's that? Verse 10. O that thou wouldest bless me indeed. Panalangin ako, Ginoo, and enlarge my cost. Yung cost nila, katong iyang bahin. Bahin-bahin man ni sila sa Israel, katong promised land ba? Kung sa yuta pa ni, unsay naras kuko. Oh? Pero sila, Israel, yung promised land, divided sa kanila. Hindi natin alam kung maliit ba ito o unsa kadako. But he has that desire. Sabi niya, Lord, enlarge my cause. Another, and that mine hand or thine hand might be with me. Uban ka sa ako, Ginoo. And sabi niya, and thou wouldest keep me from evil. That is preservation. Kasi hindi lang natin dapat hingin sa Diyos ang mga bagay-bagay na i-bless tayo. Ito, financial freedom, no? Financial freedom ito. What is financial freedom? Hindi man niya maraming pera. Kundi, dapat hindi ka baon sa utang. Sabi, greed. Masama bang pera? Sabi, nagkukulang na kayo. Hindi na nga tama ng binabigay na verse sa 1 Timothy chapter 6. For money is the root of all evil. Hindi man po dyan, sabi dyan. No, it's not. Sabi ng Bible, for the love of money is the root of all evil. That is greed. Kakog kung sa amot na Bisaya. Sakim kung sa Tagalog. Kasi kailangan na pera, di ba? Amen?
Oh, kailangan na to eh. Tanaw na to kaliyot ang pera. Sa Bible. 1 Timothy chapter, Ecclesiastes 7. Ecclesiastes 7. Kaliyot lang kayo. Tanaw na to ng kwarta. Okay ba ng kwarta? Sabi niya dito, sa verse 12, I think. Oh yes, wisdom is a defense. Mag-basketball ka, wala kay depensa, lotsan ka, pildi mo. Uy, kailangan natin ng wisdom, right? Sabi din niya, and money is a defense. Wala kay kwarta, pait kayo ka, walay mulingi sa imo. Ingon pa sa Bible, bisan pa imong mga parinte, dili mulingi sa imo. Imong mga igsoon. Another thing, dito sa chapter 12 or chapter 10, concerning money, saan yan? No? Money. Gusto ko itong money. That's verse 19. Fast is made for laughter and wine make it merry. But money answereth all things. Hello? Ano daw? Money answereth all things. Balikan niyo yung tanan butang, pastor. Balikan mo yung chapter 7 na sabi doon sa verse 12, but the excellency of knowledge is that wisdom giveth life. Hindi mapalit ang kinabuhi sa kwarta. Especially ang eternal life. Hindi tayo nagabayad sa pari o kanino para maangkon nato ang kinabuhi nga walay katapusan. Amen? Then, maminaw, usa sa mga butang atong ginasabi na magpaluyot ka is tithing. Can you say tithing? Tithe, sabi niya daw. Tithe, sige. O talat, magsabi. Dito. Dito. Oh, tithe, no? Pag bisabi mo na tithe, ganon. Kung pisi pa na, lisod na babadbad, tithe. Sabihin mo yan na halos hindi mag-abot imong ngala-ngala o dila. Sige daw. Sige, ready, go. Dapat ganun pagkabigkas. Hindi mahigpit. Sa unang panahon, mauna ako pinakakontra. Na-convert ang akong ginikana, akong mga igsuon, tapos ako ayaw dahil sa tithe na yan. Why we should give tithe? Bakit? Malakay palagi natin sinasabi. Amen? Malakay palagi nating naririnig. Ibu. Pero kung titingnan na si Jabez, he called on God. Sino ang kanyang Diyos na tinawag? It is the Baal in those days. Tingnan niyo sa Psalm 115. Unsa ang Diyos sa hidden, bisan pa ang ginasimba karon nga Diyos. Psalm 115. Sabi dito sa verse 2, wherefore should the hidden say, where is now their God? Asa naman nilang Diyos? Lalo na sa mga problema na yan na darating. Magkatawa ang kalibutan. Sabi sa Bible, but our God is in the heavens. He hath done whatsoever He hath pleased. Their idols are silver and gold. Mahal na nga idols. Dili kahoy, dili ceramics. Kaya lang, sabi, the works of men's hands. Gawa ng kamay. Ano magagawa ng gawa ng kamay? Tingnan nyo, verse 5. They have mouths, but they speak not. Eyes have they, but they see not. Noses have they, but they hear. Meron pang ears pala dito sa verse 6. They have ears, but they hear not. Noses have they, but they smell not. They have hands, but they handle not. Feet have they, meron paa. Anong sabi? But they walk not. Neither speak they through their truth. Tapos, ang nagasalig sa ila, kaparihara ang mahitabo. Kaya ang imong Diyos, nga imong ginasimba, dili gani makalihok, dili makahimo para sa iya. Kung maglinog, pugngan, panimo. Di basik mahulog, kinaputos pa og silupin.
Dili pa na impas. Dako la ba? Right? Diya, magdaot yun ni mga bap. Dili mala pagdaot. This is God's word. Walay mahimo sa imo. They that make them are like unto them. So everyone that trusted in them. So kinsa ang gitawag ni Jabez, naghan. Diyos na makahimo para sa iya. Kasi ang gipahayo niya, enlarge, bless me, enlarge my border. Tama? Okay. Tanawan ninyo, why we should give tithes. Alam nyo, isa sa mga offices ni Christ, hindi lang siya prophet, hindi lang siya king, the potentate, but Christ is first siya. Pari, sacerdotal. Tama? Sa high priest siya. Ang priesthood ni Christ, hindi lang natapos doon sa salvation na yon na ginawa doon sa mercy seat na siya mismo ang naghalad o siya pagyud ang halad. Sabi doon sa Hebrews chapter 9, neither by the blood of goats and calves, but by His own blood. Hindi din doon sa mga gawa ng kamay na katong templo, kundi doon sa heavens. But when Christ was died, buried, and resurrected, alam natin na andoon siya. Amen? Ano ang gawa niya? That is the continuous work of Christ as a priest para sa ato, interceding for us, and accepting our mga halad nato. Kasi hindi mo pwede, directly makahimo na nga tayo. Pero doon sa himaya, para maabot, may tatanggap sa imong halad. Amen? Tama, tanawa sa Hebrews chapter 7. Kung basahin nyo ito sa context na ito, lahat-lahat, nagsulti ni dito kang Abraham na naghatag sa og ikapulo sa Diyos. Pagkatapos, gidawat ni Melchizedek, King of Salem, King of Peace, unya, Prince of the Most High God, sa verse 1. Tapos, gisulti niya po ang mga priesthood sa Levitical sa verse 9. Pero gisulti po diha ang priesthood ni Christ. Hindi ko nabasahin. Tanawan ninyo sa verse 7. Ma-answer na to, why we should give tithes. Sabi niya, and without all contradiction, the less is blessed of the better. Here, tingnan nyo, ang kamay ko. Here, sa mundo. All over the world today, sa mga, kasi gabi man sa peak at sa the other side of the globe, sa mga araw na nagasimba ngayon, naghahatag ta. Here, ano daw? Here is, yun siya, here men that die, receive tithes. Si pastor, mamatay ba? Sagot. Sinong tatanggap dito? Siya. Here. Sabi nyo, amen. But there, hindi here, there, he received them. Bakit niya tinatanggap? Tanawan niyo mo Bible. He received them, of whom it is witness that he liveth. Pagpanghimatuod nga siya, usa ka buhi nga Diyos. Kaya naghahatag ko din ang aking offering, hindi dahil gusto ko i-bless ako sa Diyos, kundi buhi ang Diyos nga akong ginapangalagaran. Buhi ang Diyos. Amen? Naa siya mahimo sa ako. Naa siya mahimo sa akong kawadon. Siguro si yun kamay man niya akong border, Lord. Enlarge my border. Nagdool siya sa Diyos na makahimo para sa iya. But not on the second thought, brethren, na blessing, kundi why we should have to honor God dahil buhay ang Diyos na ating sinasamba. Buhi ang Diyos. Nasabtan mo? Kung dili lang buhi, makahimo siya nga Diyos.
Sa akong kinabuhi, proven and tested. Hindi ko kasi ito sabihin sa inyo. But, experience ko noon. Sa time na yon, wala talaga kami pira ni Mrs. Nagkasakit pa ako. Hindi di makita ng doktor kung unsay akong sakit. 5 ka doktor. Nagsulod mi sa ospital. Ang akong dala, kana lang hindi man yan endorsement sa ospital. Anong tawag niyan? Yung galing sa doktor? Somebody knows it? Referral. Referral ra. Murag ka ng unsa na tawag, anak ka ng pairing pod kauban. Repair. Ubus na kasi. Nagikan ako sa ospital. Wala. At tumi San Pedro, not mahalon. Pero tingnan nyo, gihatag na mong referral, pagtanaw dito, i-accept nami. Hindi ka tanggapon sa ospital kung wala kay advance. 2 months deposit, 2 months kuan. Rental man po na ay. Hello, amen? Pagkatapos, araw-araw, gamay nga papel. Araw-araw. Nasasagot. Mahilak na lang ko. Lumabas po kami ng ospital. May 30,000 pesos ako sa aking bulsa. Natapos ko tong among mga room. Himatayon ako. Ako una-una, klase na. Kay Mayo man to. Diyo na wala ko. Na ako'y napatrabaho. Doon ko napagtanto na totoo. I have no doubt with my God. Na provider ang God. Hello. Pero kana bang may experience yun ni mo ba? Wala, yun. Unya, tubagong ka sa Ginoo yung tinuod ay ka Ginoo, no? Kasi dali lang i-reverse ang mga Bible. Lami lang amen. Pero lami yun, mahitabo yun sa imong kinabuhi, para mingon yung kag tinuod yun ay ang Diyos. Kay tinuod yun ang Diyos. Buhi siya nga makahimo. Wow. Kaya, since then, learning. Kasi, for long time, namin panahon, sige kog wali. Pero unsahay, paabton ka sa Ginoo para maging reality talaga, real talaga yung iyong wali na sa imo personal. Yan natak o mga kumbaba. Kasi ang problema. Karon bago lang ko nagka-problema na po, kakaumpisa pa lang, pahawa na mi. Lord, saan na ni? Tapos wala, gamay-gamay among lugar. Kanit lang katong among balay na mo dito sa akong misis nga, wala ganito, nang uk-uk na nagpuyo. Lahat na nga ito. Sa ayo, pwede ba magrinta? Girintahan. Nagrinta may 6,000. Karon. Nagtulo po, nagrinta, 2,000, 6,000. Meron na kaming pambayad. Kaya mo doon ko, Lord, pasay na lang yung ko, Ginoo. Saan man yun yung doubt, katawanon, Ginoo. Kaya, be honorable to God. No? Kasi bakit tayo i-answer ng God is within the principle of sowing and reaping po, mga kapatid. Kung unsa imong ibutang sa iya, then you will reap. Unahon na ito ang Psalms. Meron ako'y pakita sa inyo sa Book of Psalms. Sandali lang ako'y pangitaon na ako. Napa ba mo? No? Sa Psalms verse 18. Sabi niya, with the merciful, thou will shew thyself merciful. Amen? With an upright man, thou will shew thyself upright. With the pure,
thou wilt shew thyself pure. And with the froward, thou wilt show thyself froward. Baliktad ba? The opposite of it, na magtalong ka. Ang Ginoo pod, ingana ka sa ako, pakit-on tapog ka, nga ingana po ko sa imo. Nakuha ninyo? Gets nyo? Ang point ko, if buhay ang Diyos, if David called on God na buhay, sabi, enlarge, Lord, me, my border, kung kaya ng Diyos kay Jabez, kaya din ng Diyos sa imong kinabuhi. Kaya lang, he is a man of faith. Hindi lang prayer, but his faith on God. Na Lord, i-bless ko Ginoo. Dili man sayop ang bisan gani utang, di ko maingon sa inyo nga sayop. Kay mo adto ka na mga tag-iya San Miguel, di na sila makahimo kung wala ang utang. Hello? Pero mangutang lang ka nga para lang iutang nimo kay mag-birthday ka, magkasal ka. Mapait ito, nasigdool sa ako na pastor. Ayoko din sa na maging critical and condemning, kaya ako ingana pod. Kundi nindot kayo ang iyang kasal. Pero nagduol siya sa ako dito, itago na ko. Pastor, ito ha? Unsa tabangi ko bi? Unsa man mo abroad na lang ko ngano man. Bayron pa na ako akong kasal. Lugay na to na si anak. Nya magtubo-tubo. Pabendisyonin na lang kay pastor imong kasal. Kiss the bride. Uli na mo. Dito mo, pirit na lang. Hello? Imni na lang nagtubig ang imong birthday. Unya, pasalamat ka sa Ginoo na better next time na lang. Tama? Ito ba? Ganahan ko ani. Na ako kaya gigipangayo na ako. Nya, basi makalimot siya. Kuha na lang na ako. Dito sa Sunday school teacher ng men. Gusto ko ito maturo. Hindi man problema igsuot. Yung godliness with contentment is great gain. Well, ano yun? Pervasive na attitude na ingani nako, ingani mama. No, it's not. Blessing ang gipangayo dili. Ano yung content? Basahin niyo sa Philippians chapter 4 verse 13, I can do all things through Christ which strengtheneth me. Indeed, gina-apply natin yan sa ating gagawin, buhaton na to. Pero balikan ni mga verses. Sabi doon, bago ang 13, sabi niya, I know how to be abased. Kung ingani ang kinabuhi, na ako diri, na time, I should be satisfied with the Lord. That is contentment. But I must have asked the Lord, sa higher na yan, dahil sayo ni Ginoo, dili ni para sa ako. Then dito, Lord, ang akong mga anak, enlarge my border. You know what is border? Limits. Boundary. We have our boundary. Ayaw inakaya na ko, tanan, I know. Sabi, for without me, you can do nothing. Nakakadiri, higher. Ask God, higher. Higher. Why? Para ni sa imo Ginoo. Kayo na mga Bible student, mga young people, ingani lang good me. Most mga achievers, walay nahimo ug bahimo ang ginikanan. Ayaw na lang kanta kanang kanta sa kalibutan. I did it my way. Kay killer daw na kanta. Gawin mo na kauban ang Diyos. Most sa mga naimahimo ang ginikanan, mga walay nahimo, mga tigulang, unya nagdamgo nga ingani ko sa una anak ko sa una, past glory. Pero most sa mga achievers, wala. Pero naa sila Diyos nakahimo para sa ila. Kamo na mga ginikanan, uy, kadako nga blessing. Dili lang blessing sa inyong balay. Blessing sa inyong pastor, mamatay sa inyong pastor. Mudako yang atay. Tanaw niya yung mga young people, wow. Tapos
with flying colors na nagpasar. Pabutangan pa yun, og tarp dyan. Graduate. Kaysa malunggan na asa man to. Backslide now. Niya asa naman. Dako na Rios. Niya tapos na itato. Hindi po yan enlarging of the border. Tama? Let us have a broader outlook sa mission na yan. Kaya ang atong mission, katong atong pagdala mo ng toothpaste o mga kuan, mga atong ihatag, it should be a strengthening of our family. Nakasama ang Diyos, nanalangin ang Diyos. Ano sa imong ihatag diha sa sudlanan kung wala ka panalangin sa Ginoo? Tama? Ang question, bakit di ka panalangin na nabuhi man kaya mong Diyos? Because this is an answer of Jabez and the answer of God sa puso ni Jabez. God answers prayer. And God answers faith. Unsa ang imong pagtuo sa Dios? Ginoo, pero marag di lagi ni. Wala lagi. Sabi ng James, ayaw na lang. Do not think that man receive anything from the Lord. Tama? Wow! Kanindot. Anjit na lang taana, pastor, uy, kay gira lang karon. Girahon, palupuran na galit sa Iran ang kuan. 200, padungagan na po ko nila. By the way, gipapahawa na gud sa Russia ang mga Russian sa Israel. Kasi katong dito sa Beirut, sa Syria, katong capital city nila, nga giigo, bag-o lang. Russian man to nga airbase. Kaya ingon si Putin, hawa na mo diha. Unsa kaya? Pero mabalik man ang Ginoo 100 years, mabalik man ang Ginoo 50 years, mabalik man ang Ginoo 10 years, mabalik man ang Ginoo 5 years. Pangayon na to ang panalangin sa Ginoo kay naapata diri. Hello. Ug himuon na to ang mao nga butang kay ngano tanan niya hatong himuon diri wag atubang ta sa iya. Di jud mi na Ginoo nga doktor ka dito. Dong no, dai. Upo. Alam natin, sabi ng Diyos yun, well done, thou good and faithful servant. Amen? Mauna yun na dito. Sa judgment seat of Christ, kani siguro o kini pag dito sa judgment seat, abso man, ay kay sagbot man, wood hay, stubble man. Isa sa mga connotation ng gold sa Bible ay faith. Sabi ni Peter, no? As a precious gold na ginatried ang atong faith. Silver is, yun, honor the Lord. Sabi nga ni Fernandez sa Haiti, sabi niya, dito sa amo, sabi niya, we cannot, tayo lahat, we cannot go around without the round. Essential na yan. Pero asa dapit? Mamingwit ta, that is soul winning, abrihon ang baba, na dito. Win them, wet them, wallet them. Hello? Essential, partner sa atong kinabuhi. Ako ni, ayoy nang ako. Imo ni, walay ako. It is certain that we brought nothing into this world and it is certain we can carry nothing out. Hello? So, I hope, brethren, this is just a challenge na sa ato. Nakita na ako yung simbahan. Wow! Careful kayo. Kasi pag wow na simbahan,
interesado yun siya gubaon. John chapter 10 verse 10. Gubaon, mangita yun siya. Like a roaring lion, walk it about. Alam niyo yung about? Tibuok na dito. Pangita siyang anay asa kadapit. Aha. Hindi na siya dito. Dito na. And then you're harboring it, not done. Mura lang kag, unsa ni bulkan da? Kanang bulkan? Kanang nasa, makita nato diri sa ato sa South Cotabato. Tamad tutom. Active ba yan noon? Parang wala lang ba? There's a welcome here. Pero deep within, anong pala? Kaya tuktok na ni Taning, diha ka. Sige lang, dungagan na ako na. Kaya kung meron ka dyan, ipiko na. Kayo blessing na kayo. Na-bless nga ako sa inyo. Panay picture ko, kaya pakita na ako dito sa amo. Gamay pa taon, me. Dito. Gagmay akong tuluan ko. Senior citizen, magbalik ko. Ano ba? Puya na yun. Pero walay kapoy sa buluhaton sa Ginoo. Walay kaapoy, basta mo suporta mo sa tabang. Amen, dear friend. Bitaw. Isa sa mga, isa sa mga bagay nga nung gihimo na ako ni, nga akong giduol ang yani, nanaog ko sa akong garbo. Nanaog ko. Kasi pirmi na ako madungog ang word na interdependent at magiging blessing na nga church sa ako. Kung dili ka, dili ko. Dili po ko. Di ko mamugos ba? Ano lang ako prinsipyo. Pero gusto ko na mag-umpisa na mahimo kang blessing. Kadili na ako ni trabaho ni panalanginan ka sa Ginoo, mga South, katong mga naghimo og suporta sa foreign, mga local missionary, mao to mga simbahan na ginabless sa Ginoo. Wow. Ug ang mga panimalay ug mga tao nga naghimo pod, mao pod ang ginapanalanginan sa Ginoo. Nabalikan na to, be a Jabez. Kaya hindi ko ito taason na mensahe. Kaya akong balikon, wala ko ni anhi diri para magwali. Salamat to, gipawali ko. But with these long years of mine sa ministry, naghangkog mga nakita sa unang panahon ng mga tao. Naghimo sila. Gipanalanginan, tagagusan man ko. Paghimo nila, panalanginan pa sa Ginoo. Niabot ang tao, nagyaw-yaw naman, bla 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 bla. Tirahan na ang pastor, bla 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 bla. Niundang po. Nagtuo siya nga ang katong ulan sa panalangin gikan sa iya. Kanang mga ingana diha sa atop, ang tawag niya na gutter. Ang word nga gutter is channel po na siya nga mag-flow ang tubig para mag-abot dito. Hello, amen? Dili po kayo pinagmulan, gutter lang ta na mag-flow ang blessing sa ato. Magyaw-yaw ka, go higher, go deeper pa. Kung pila ang imong support karon sa inyong misyon, himua. Tanawan nato diri. Mag-close na ko. Kung unsa ang nahitabo kay JB sa iyang ipangayo. Tanaw na to. Unsa iyang ipangayo ug unsa nahitabo. Tanawa ha? And Jabez was more honorable than his brethren, and his mother called his name Jabez because I bear him with sorrow. And Jabez called on the God of Israel, saying, "Oh, that wouldest bless me, that thou wouldest bless me indeed, and enlarge my cause." Be not contented. Dako more para sa Ginoo. No? Dako pa. Kay, sabi nga doon, alam ito hadis, hindi ko man abot dito. Si Christopher Columbus daw. Sabi ng kanyang sa Portugal, no. Circumnavigation.
Adto ka dito sa tumoy, age na yan, kang hagbong atong mga galleons dito. Kaya ang ilang pagtuo nga kalibutan, sila ra. And then, meron daw doon sa kanila statue na nakasulat sa ilalong, nakasulat doon, ne plus ultra. Siguro narinig niyo na yan. The word ne is no, plus, more, ultra, beyond. No more beyond. Pero ang king ng Spain, sabi niya, sige, go. Pagbalik niya, wow! Siyempre, katong nagkuan, benefactors, patron, wala na panalanginan. Pero ang point na ako, gi-change nila yung slogan doon, ne plus ultra. What is ne plus ultra? Ne, no, plus, more, ultra, beyond. Gikuha nila ang ne. Ano ang naiwan? Plus, ultra. What is plus? More. What is ultra? Beyond. More beyond. Higit sa atong nakikita sa ating mata, ang ginaandam sa Diyos. Amen? Pero, ingon siya diri. Lord, ingani ako, Lord. Enlarge my cause. And that thine hand be with me. Sa imong hago ba? Sa imong buhaton. Ginuuban ka. Kakapoy sa kinabuhi. Kakapoy sa ministry. Wala ang Ginoo. Be with me. Then, and that thou wouldest keep me from evil. I-preserve Ginoo. Ang akong mga anak, ayaw may tugot Ginoo. And then, ano pa? Sabi niya, that it may not grieve me. Grieve, kasakit. Anong sagot? And God granted him that which he requested. Hello? Enlarge your border sa mission na ito. Maghatag ko sa inyong tulo ka butang bago ko manaog. Number 1 is access. Access. Ano yung access? Kani siya nga dingding diri, without this door, you cannot access it. Hindi ka makapasok, hindi ka makalabas. Ang temple sa una, nagsimba na sa labas. Tayo, yung mga Israel. Ang makasunod diri, mga priest lang. Then divided into 2. Naikurtina diri, and then dito yung Holy of Holiest. Tapos, naa diri ang Ark of the Covenant. Once a year, with the blood atonement, hatag na dito. Pero tungod sa gibuhat ni Jesus Christ, gikan sa tumoy, hangtod diri ang curtain, ang veil, nagisi. Ug kita nakahimo na nga nagnaa ug makaduol directly sa presensya sa Dios. Ingon ang 5 sa book of Ephesians ng Romans, we have access by faith. Sa chapter 2 ng Ephesians, we have access by one Spirit. Nga nang ato ning buhaton, Lord, i-bless ko because we have an access. Di ko makaanhin diri sa inyong wa pay access nga nakailan siya sa ako. Di ko katulog na, di ko kaon. Ug dugay ko nakatulog. Kay pagtansi kog higop-higop sa baw, bago na ko na ulahi ko kambing man dai. Si Senyor, ay. Lami manggod. Hindi ako makapasok dito without that access. Deeper, hindi lang kami baptist. Ang access na ako yung puso. Kailan siya sa ako. Hello? Pero dili na tao atong ginasulti. Ang God, we have an access. Tapos, number 2 is answer. Ginasultian ta sa Ginoo, ang atong paghimo is our answer to God. Amen? Pero ang atong buhaton po, God will answer us. According doon na sinabi ko. Tarungon mo siya, tarungon po ka. Naamagay sa proverb, basahin niyo chapter 2, katawaan ka, chapter 1, chapter 2. Muabot ang kalamidad, mukatawa ang Ginoo. Mahal ang Ginoo, basahin niyo. Nagtuo lang sila nga para sa kalibutan niya, ang Ginoo buutan. Nga mga tao, wala yung kahibalo. God is righteous, God is holy. Answer. Nakatubag ang Ginoo. Pero timan-i.
Kung unsa ang imong gugma sa Ginoo nga ginatubag, tubagon ka sa Ginoo. What you sow, you will reap. Amen? Tapos hindi ko sabihin na ability, lastly. Kasi yun na, it is not your ability but availability. Sabihin ko na lang na ableness. Kasi yung disabled na yan, bawal na yan ngayon. Kung saan na galing na karon? Differently abled person. Differently DAP. Iba ang kanilang, kasi na nag-aeroplano, tiil ang ginapa-aeroplano, nakita na ako. Pero it is God who enable us. God, sabi nga doon ni Dan Moen sa kanyang awit, God will make a way when there seems, na, close ba yan? Close. Wala ko'y mahimo. Jabez was answered by the God of the Bible, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, the God of the apostles, the God of your pastor, and the God of yours. Magtubag siya. Enlarge lang. Do not be straightened. Daghan pa unta kung ihatag sa inyo nga mga verses, pero suffice is the word of God na maghatag sa ato karon. I hope nga mauli ka, Lord, ikang karon, pangayoon ako, enlarge my border. Unsa ganitong border? Boundary. Unsa ganitong border? Hindi lang boundary, but limit. Daghan pa sa Diyos. Tayo lang ang nag-limit sa Diyos. Dako pa ang buhaton ang Diyos kani nga simbahan ug sa imong kinabi. Allow God. Lord, enlarge my border. Iduko na to atong ulo, magampo ta, mga muyo ta. Pray to God. Father, we thank you, Lord, for the message that you have given to us this morning, allowing us, Lord, to remind about the life of